This morning, katulad nga mo na-share ko last Sunday, John chapter 1 tayo. Ngayon, John chapter 2. And we will pick up this one of the miracles of Jesus Christ. In fact, according kay John, this was the first miraculous signs o first of his miraculous signs na pinerform ni Jesus Christ, and this is turning the water into wine. So if you would, please follow me as I read the verses in chapter 2 ng John, verses 1 to 11. So please follow me. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, actually that's the title of our message. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. When he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet," they did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best until now." This is the first of his miraculous signs Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Let's pray. Lord, bless your word into our hearing this morning. At ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap. Ikaw ang patuloy na maghari sa amin, Panginoon. At hiling namin, Panginoon, na ang iyong pagpapala, ang iyong gabay, at ang iyong, Lord, reveal more, O God, from your word this morning to meet us, O Lord. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I would like to begin with these 3 questions. Number 1, ano ang madalas na pumupukaw o umaagaw sa iyong kaligayahan ngayon? Everybody deserves kaligayahan and happiness. Tama po ba? Hello? Deserving ka sa kaligayahan. Alam nyo, kahit yung mga crocodiles, hindi sa gobyerno, kahit yung mga lions and tigers, kahit sila mababagsik, they deserve happiness. How much more you and me? We deserve, tama po ba, yung kaligayahan. Pero, aminin natin o sa hindi, may mga pagkakataon, may mga bagay sa buhay natin na inaagaw yon. Might be the concerns about your health, might be the concerns about your job, maybe yung asawa mo, naagaw niyo yung kaligayahan mo. Maybe yung challenges tungkol sa lakas na kailangan mo, or maybe sa financial aspects. Ano yung madalas na pumupukaw, umaagaw sa kaligayahan mo? Tao ba to? Bagay? Pangyayari? Pagkain? Parang nagpinoyhenyo na ako. Ano yung mga umaagaw sa'yo? Na may pagkakataon, sa totoo lang, di ba? May mga tao na pag nakita mo, parang natunaw yung kaligayahan mo.
No, may mga ganong sitwasyon na, so ano yung mga bagay na yun? Number two, kung may babaguhin sa buhay mo instantly, ayan, right now, ano ang mga iyon at bakit? No? Kung may babaguhin, pwedeng yung nakaraan mo na you failed a lot, or maybe yung job o careers, pwedeng kurso na ipinakuha sa'yo ng nanay at tatay mo na ayaw mo naman. No? Pinakuha ka ng engineering, eh gusto mo cosmetology. Marahil yan ay figura ng katawan mo na dati sexy ka. Ngayon sexy na lang. Pwedeng buhok, bumalik. Kung may babaguhin sa buhay mo ngayon, naiisip nyo ba itong mga ganitong katanungan? Pwedeng yung closeness mo sa iyong asawa, sa iyong anak, pwedeng ito ay sweetness na naglaho. No. Pwedeng yung strength na meron ka 2-3 years ago. Maybe ministry. No, na, so ano yung mga bagay na gusto mong mabago instantly? Bakit? Then number 3, sa mga sitwasyon o bagay na gusto mong baguhin, paano mo nakikita ang pwedeng gawin ng Panginoong Hesukristo? Paano mo nakikita si Jesus Christ doon? So with these questions, no, ngayon pa lang, paghandaan nyo na. Kasi yan din yung ating pag-uusapan after this message. Ano. Valid ba itong mga question na to? Masyado ba itong malayo sa tunay na buhay? Masyado bang superficial si pastor? Hindi ba ito lapat sa ating katauhan? I myself, to be honest with you, may mga bagay akong gustong baguhin sa buhay ko na it's beyond my capabilities or strength. And maganda yung question number 3 that we need to see Jesus. Hindi mo lang nakita si Jesus Christ, maganda makita mo rin kung ano yung pwede niyang gawin doon. Amen po ba? Okay, with our text this morning, first let's talk about the wedding. Let's talk about the wedding. Alam niyo, ang wedding, ito ay pangarap ng marami. Kasal. Tama po ba? May mga kabataan no, na ngayon pa lamang they are dreaming of isang maganda, magalbo na kasalan. Or other might be dreaming of ng maikasal kahit simple lamang. Ang kasal ay isa sa highlight or pwedeng event ng buhay ng isang tao. Ang kasalan. You know, in this wedding, ito ay nangyari sa Cana. Ang biro ko nga lagi dito sa portion na to, ito yung biblical passage na biblical pala ang live-in. Yung kasal sa Cana. Yung mga slow, hindi nakuha. Nagjo-joke lang po ako, walang biblical passage that supports cohabitation or live-in. Ito ay kasal sa Cana. Okay. And what is wonderful in this wedding is, sabi doon sa verse 2, Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. Ito yung maganda dito. Imbitado, sino? Si Jesus Christ. Sa lahat ng aspeto, lahat ng okasyon, lahat ng transaksyon, lahat ng negosyo, lahat ng
bagay na pwede mong gawin, huwag mong kalimutan na imbitahan si Kristo. Amen po ba? Ito yung maganda dito sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong mga exams, okay? Sa mga proposals mo, sa business man yan, sa kumpanya man, ano man ang ginagawa mo, do not forget to invite Jesus Christ. As long as Jesus Christ is there, you have the opportunity, the power of our Lord Jesus Christ doon sa sitwasyon mo. Alam niyo kung bakit nagkakawindang-windang ang buhay ng maraming tao ngayon? Kasi wala ang Panginoong Jesucristo doon. Amen po ba? Kasi walang bahagi ang Panginoon doon. Alam po ninyo, isa sa nakakalungkot na katotohanan, dito po sa Pilipinas, do you know that in 30 years, in 3 decades right now, in 3 decades right now, the marriages or wedding has been declining dramatically. At napakalinaw po niyan sa statistics na napakaraming mga nagsasama ngayon, na hindi pumapasok sa legal ng pagiging kasal. And there are reasons, sa bagay na ito, why these are declining. Alam po ninyo, napakalaki ng mga, ng data. Why these marriages ay talagang nagde-decline. And cohabitation, iniba na nga nila yung termino pinaganda na hindi na live-in. Cohabitation na ang tawag. And this is increasing significantly in this country, sa ating bansa. At marami pong mga kadahilanan. And I would like to cite to you some reasons. Yung iba, kaya hindi nagpapakasal kasi expensive daw po and financially risky ang pagpapakasal. Masyadong mahal. Kaya maraming magnobya ngayon na kung tatanungin, ba't ayaw pa nilang magpakasal, sabihin nila, wala pang ipon. Pero ang tanong, nag-iipon ba? So, there's this mindset ng mga Pilipino ngayon na mahal ang magpakasal. Number 2, no divorce law in the Philippines. Generally po ito, hindi lang po ito sa Kristiyanong pananaw, sa mga Pilipino, na wala po kasing divorce dito sa Pilipinas. And this is what I'm really telling sa mga ikinakasal ko, na walang matinong dalawang tao na nagmamahalan, babae at lalaki, na in love sa isa't isa, na nakikita nila yung sarili nila, nalalakad sa habang buhay na magkasama, na pagdating sa kasalan, behind at the back of their minds, ay meron silang hint ng separation. Meron bang ganon? Wala. Pero ba't may mga separation? Because they did not really understand ano ba talaga ang kasal. Kaya nga binibigyan ko ng pansin, ang pag-aasawa at pagpasok dito at ang pagmamahalan ng mag-asawa is not an option, ang pagmamahal, kundi it is a choice. Yung love is a decision. Amen po ba? Kaya nga nililinaw po yan, for better or for worse. Hindi mo lang mamahalin ang asawa mo kapag better yung situation. Kahit lumala na ang sitwasyon, you will decide to love one another or each other. Then there's this changing sa social norms. Sa Pilipinas po, na-impluwensya tayo ng Christianity na tinatawag, our society is gradually shifted, into what? Sa mindset na ang kanilang mga younger ones or generation right now, open sila sa testing ng compatibility before marriage. Testing muna. Then, marami ang
part ng changing ng social norms is prioritizing their career first. Yung pag-aasawa ay hadlang sa kanilang career na ginugusto. Kaya okay lang na nagsasama sila, provided na yung kanyang career, hindi niya may sakripisyo sa pagmamahalan o pagbuo ng isang pamilya. And they define relationship ng mag-asawa on their own terms. Nakita niyo po ang henerasyon natin, wala na ang biblical principles sa buhay ng mag-asawa. And they define marriage hindi base sa Biblia, kundi base sa kanilang gusto at kanilang kahulugan para dito. And they also see yung practicality and convenience ng nagsasama na lang na walang kasal. Nga naman, madaling kumawala, madaling umalis. And some other things like na importanteng nakakano is the influence ng media and globalization. Exposure sa global media and lifestyles through social media, TV, and mga overseas work, na normalize na po yung cohabitation na iniisip ng mga Pilipino, ito ay karaniwan na ngayon sa mga pagsasama. Well, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? This is our society right now that affects our young people. That affects the mindset ng mga susunod na henerasyon. At bahagi diyan ay yung ating mga mahal sa buhay, bahagi diyan yung ating mga anak na hindi malayo na maagaw o madagdagan o not madagdagan, kundi mabigyan ng ganitong maling pananaw na malayo sa prinsipyo ng Biblia. Sa mga kapatid natin dito, na hindi man may iwasan, kung gusto niyo magpakasal at illegal ang inyong pagsasama, pwede natin pag-usapan yan. Alam po niyo, sa Timbao, meron tayong ganyang encouragement sa mga kapatiran. We can do a mass wedding to legalize everything. Kasi when we align ourselves to the biblical principles and teachings, mga kapatid, nandun din ang blessing. Nandun din po ang blessing. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, this wedding was so blessed and so fortunate because Jesus Christ had been invited doon sa wedding na iyon. And ayokong i-limit lang ito sa buhay mag-asawa. Gusto ko din buksan ito sa katotohanan, sa buhay mo ngayon na nilalakaran, gusto kong itanong sa iyo, kasama mo ba ang Panginoon? Imbitado ba ang Panginoon doon? Kasi definitely kung wala ang Panginoon sa buhay mag-asawa, wala ang Panginoon sa paglakad mo bilang individual, mag-aaral, nagtatrabaho, bilang negosyante, bilang ministeryo, kung wala ang Panginoon doon, definitely there's a failure. Ang tunay na pagpapala, ang tunay na prosperity ang gagaling sa Panginoon. Kaya nga kung kasama mo ang Panginoon at binibigyan mo ng pansin ang kanyang presensya sa iyong buhay, wow, praise the Lord for that. Dahil malapit ka sa pagpapala ang nagmumula sa Panginoon. So this wedding have been so blessed because they invited Jesus Christ sa wedding na yan. Kaya nga, kung kasama mo ang Panginoon, whatever things may occur, anuman ang mangyari, anuman ang bumulaga sa iyo, dahil kasama mo ang Panginoon, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Amen po ba? Alam po ninyo, pagdating sa issue ng cohabitation, pagdating sa issue ng pagtatalik outside marriage, hindi lamang po mga tao na wala sa Panginoon ang guilty dyan. There are people na sinasabing sila'y believers and yet committing the same sins. At uulitin ko mga kapatid, this is not biblical. Ang gusto ng Panginoon na ayusin ang lahat. We do not condemn, but we are what? Doon sa posisyon to correct yung mga wrong doings na meron tayo. Tama po ba? Otherwise, our faith is nonsense. Walang sense ang pananampalataya na sinasabi mo. Walang epekto ang sinasabi mong buhay kay Kristo kung yung mga fundamental na aral
katulad ng aral tungkol sa buhay mag-asawa, ay hindi natin nabibigyan ng pansin. Kaya nga, we're open. We're not condemning, but we're open to correct the wrongs and the sins that needs to be what? Kalimutan and to forsake. Amen po ba? Bukas po ang ating opisina, bukas po ang ating iglesia. Sa mga bagay na At lagi po nating tandaan, ito yung ang buhay pamilya, dito nagmumula ang lahat. Kaya nga ho, kahit sa school, sa elementary, maliliit pa lang yung bata, may mga kaganapan dito sa school na kung titingnan po natin, bakit may mga ganong pangyayari na yung bata sobrang tigas ng ulo, na yung bata nang bubuli, na yung bata lagi nangaagaw ng atensyon, na yung bata sigaw ng sigaw. Lagi yung sinasabi sa parents, remember, yung behavior ng mga bata dito sa school, hindi yan dito nagmula. Dito lang nagmamanifest what is being trained in your homes. That's why we need partnership. Amen po ba? So, ang isang institusyon na importante sa ating society ay ang pamilya. Buhay mag-asawa na dapat ay naitatama. Kaya nga kung gusto natin lumikha ng magandang lipunan sa ating mga tahanan, simulan natin yan. Amen po ba? Hello? Ang iglesia, katulad po natin, tayo binubuo ng mga maliliit na pamilya. Kung ang iglesia ay punong-puno ng mga pamilyang malalago sa Panginoon, nakabatay ang kanilang buhay at kaugnayan sa salita ng Diyos, ang iglesia ay lalago. Pero kung ang bawat pamilya na meron tayo, na sa pamilya pa lamang ay may mga kabiguan na sa paglakad sa Panginoon, naando na sa pamumuhay sa kasalanan, then the church na binubuo natin will be problematic also. Tama po ba? So ang talagang ina-address at ang dapat natin bigyan ng pansin, lalo na ng mga tatay, yung ating mga sari-sariling pamilya, yung ating mga sari-sariling buhay, bilang mga tatay, ating mga asawa, ating mga anak. Amen po ba? So very important po yun. And talking about marriages, alam nyo, sa paghahanda po ng staff, ng youth camp staff, sa youth camp ng Turning Point, may mga trainings po yan eh. At isa sa magandang, alam po ninyo, that's why I'm really campaigning. Paatinin po ninyo mga young people sa youth camp. Kasi ang ganda talaga ng programa. Why am I telling you this at bakit ko nababanggit ito sa iyo? Kasi nandun po kami sa training. Nakita namin yung paghahanda. At isa sa diniscuss sa amin ni Reverend Ann, sa isang lecture, ang ganda po ng tinukoy. And then sa amin pong sharing, meron din po kasing isang youth camp staff na educator from Pangasinan. Principal po siya ng isang malaking eskwelahan, high school. Then when we talk about the behavior ng mga young people, isa sa aspeto na pag-usapan, at pareho kami ng observations, ganon din po dito sa ating school. Alam po ninyo, marami siyang pinirmahan ng mga certificates. Marami siyang nakitang records ng kanyang mga estudyante. Iba yung apelido ng tatay at iba yung apelido nung gagraduate. Na itong anak na to, anak ng out of wedlock. Bakit yung sinasabi ito? Kahit dito po sa school natin, may mga single parent, may mga bata na out of wedlock na produkto, hiwalay ang kanilang mga magulang. Ito po yung henerasyon natin ngayon. At ayoko pong masanay tayo na ito na yung trend. No. We need to correct everything. Sabi nga nung principal na yon, marami siyang nakita ng mga records. Magkakaiba yung apelyido. We're not condemning this. Ang gusto ko lang pong makita natin dito, this is what is happening right now.
Kasi kapag sira ang pamilya, sira ang society. Kapag punong-puno ng problema ang pamilya ng mga mananampalataya, pagdating sa iglesia, masisira din ang kaugnayan ng isa't isa. So fundamentally, ang dapat nating tutukan yung ating buhay bilang pamilyadong tao. Kung ikaw ay anak, tingnan mo na kung lumalakad ka sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay magulang, tingnan mo kung yung pamamalakad mo ay base sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga pupunta pa rin tayo doon sa una kong punto na ang wedding na ito is very blessed because they had invited Jesus Christ. Imbitado po ba ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Sa sitwasyon mo ngayon? May malaki bang puwang pintuan para sa Panginoon na makapasok? Part ba siya ng priority? Part ba siya ng iyong hakbang bilang anak niya? So this wedding, they had invited Jesus Christ. Pero ang sabi po diyan, the wine was gone. And with this, tingnan natin yung woman. The woman. Sino yung woman diyan? Mary, the mother of Jesus. Una ko pong gustong ituwid dito, yung pong tinawag na woman, sa Tagalog, babae, ginang. Kung babasahin natin yan sa ating understanding, parang disrespectful. Tama po ba? Parang nanay mo, tatawagin mong, hoy, babae. Hindi ganon. Kaya nga dito sa NIV, dinagdagan niya ng dear woman for the leader to have this impression na hindi ito pagbababa o pag-disrespect sa kanyang nanay. Kundi ito ay, sa kanilang panahon, ito ay may galang pa din. Nakukuha niyo po ba ako? May isa pong verse sa Bible, tingnan niyo po. When Jesus Christ was hanged on the cross, in chapter 17, or chapter 19, okay, chapter 19. Verse 26 at 27. John 19:27. This was Jesus Christ when he was hanged on the cross. Ang sabi niya, and to the when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." Okay? 27, and to the disciple, here is your mother. Balikan natin verse 26. Ano sabi niya? Woman, here is your son. Anong tawag niya kay Mary? Woman. Nasaan si Jesus Christ? Nakapako sa krus. Kung ikaw ba nandoon na sa panahon na pagkakapako, at kung ang konsepto natin dito ay pambabastos, babastusin mo pa rin ba yung nanay mo? At tatawagin mo pa rin bang woman? Hindi na, tama. So ang point dito, the term woman sa panahon na yan is still with respect pa din. Kuha niyo po. Hello? Tinawag niya sa John chapter 2 si Mary na woman. Nung nakapako siya sa krus, tinawag niya pa rin woman. So therefore, this is not disrespect. Ito ay kostumbre. Ano po? Sa Tagalog, tinawag na ginang. Ano ho? Pero kulang pa din eh. So this is somewhat yung kanilang way to address, ano po, with respect pa din po. Pero gusto kong mag-focus tayo kay Mary. Have you seen her in this wedding so concerned? Nakita mo rin ba yung sarili mo kapag may mga kakulangan, you are so concerned? Saan ka pumupunta? Ano ang ginagawa mo? Na-stress? Anong ginagawa mo? To blame other people? Gusto mo na bang matunaw? Magiging self-righteous ka pa ba sa sitwasyon na ito? Where do you turn to when there's this
wine that is gone. Sabi nga po, itong bagay na ito ay malaking kahihiyan. Why? Kasi meron ditong social embarrassment na nakasaalang-alang. And Mary was so concerned. Ito yung gusto ko kay Mary. Concerned siya sa sitwasyon. Hindi siya, anong tawag doon? Nonchalant. Mga usong salitayan ngayon ng mga kabataan nonchalant. Na sa salita tayo, walang pakialam. Mga kapatid, sa church dapat di ka nonchalant, ha? You should show concern sa mga pangangailangan. You should show concern sa sitwasyon. You should show concern sa mga dapat na ayusin at gawin. Amen? May mga panawagan na sa GC, nonchalant, sin zone. Buti hindi ka nasi sin zone ng Panginoon, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang nonchalant. Parang mga deadma lang, Gusto niyo bang magkaroon ng ganong kasama sa buhay? Na mamaluktot ka na sa sakit ng tiyan? No, parang sabi naman ng nonchalant, hindi naman sarcastic. Yung pagiging nonchalant mo, minsan, sarcasm na yon. Especially when the need is so obvious. Si Mary, she is so concerned about the situation. At ang maganda sa kanya, she knew kung sino ang lalapitan. Hindi siya pumunta sa tindahan, hindi siya nag-utos kanino man, kundi ang kanyang ginawa, pumunta siya sa Panginoong Jesucristo. They have no more wine, ang sabi niya. They have no more wine. Wow. And with this, tingnan natin yung the wine. Okay? The water muna. The water. Verses 6 to 10. Wala silang wine, pero may water. Naranasan nyo na ba yon? Yung meron ka, hindi naman yun ang kailangan mo. Hello? Yung mga bagay na sagana ka, hindi naman na-address yung tunay na pangangailangan mo. Maraming mga mayayaman ganito. They have all their resources. They have everything. Pero may pagkakataon, yung inner needs, the fundamental needs, hindi na-address. Kaya nga, it's not about money. Sa sitwasyon na to, it's not about the water. It's all about the wine. Kaya nga, itanong mo sa sarili mo ngayon, ano ba talagang kailangan mo? Trabaho ba talaga? O magandang kaugnayan sa asawa? Ano ba talaga ang kailangan mo? Diploma? O yung puso mo na matutong sumunod sa magulang? Ano ba talaga ang kailangan mo? Magandang bahay? O magandang puso na gusto ng Panginoon para sa iyo? Minsan, we are so deceived kahit doon sa pagkilala ng tunay na kailangan natin. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Sa mga pangangailangan at tunay na pangangailangan na meron ka, ang Panginoon hindi nalalayo doon. He can turn everything sa buhay mo ngayon na hawak-hawak mo na makasapat at makonvert into meeting the fundamental need na meron ka. Water was just ordinary during that time. Tama po ba? At ang sabi diyan, mayroong doong water jars. How many? 6 stone water jars. At mayroong tubig na ipinasalin doon. Nakakatuwa,
Ang aking share lagi dito, mas mabuti pa yung servants eh. Alam niya yung kilos ng Panginoon. Kesa doon sa master of the banquet, na nagtaka siya ng lubos, paano nangyari yon? Tama po ba? Tapos ang nakakatuwa dito sa servant, mantakin mo, isipin mo, kung ikaw yung servant, alam mo yung sinalok mo tubig. Alam mo yung isinalin mo doon tubig. Tama po ba? Then sasabihin sa iyo nitong anak ng karpintero na hindi mo kilala, remember this was the first miracle na ginawa ni Jesus Christ. So wala silang idea kung sino itong Jesus na ito. Tama po ba? Maybe they all knew about Jesus Christ, son of Mary. Pero wala kang idea na may kakayahan siya magbago ng sitwasyon. Then you are a servant. Alam mo yung sinalok mo tubig. Alam mo yung isinalin mo tubig. Tapos uutusan ka na iserve mo as wine. Kanino? Doon sa master of the banquet. Ikaw ba susunod? Pero ba't sila sumunod? Bakit sila sumunod? Because yung life ng servant is just to obey, not to question. Ang buhay ng servant, sumunod lamang at hindi magreklamo. Tama po ba? And this is one good thing sa attitude ng mga servant. Hindi sila nag-ooperate base sa kanilang kakayahan, base sa kanilang pangunawa. Nag-ooperate sila base sa iniutos sa kanila. At kapag sumunod sila sa Panginoon, doon lang nila nakita that this Jesus Christ is what? Has the power to transform everything. Minsan ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi ka naman inuutosan ng Panginoon na magreklamo. Na-questionin ang kanyang pamamaraan. Minsan, inuutos lang sa atin ng Panginoon at gusto ng Panginoon para sa atin, sumunod lang muna. And when we obey, we will see that He can transform everything sa buhay natin. Amen po ba? Kasi gustong-gusto natin ngayon, one-click resulta agad eh. Yun yung itinuturo sa atin ng social media, yan ay itinuturo sa atin ng generation ngayon. Kahit nga sa anumang bagay, isang sachet, may kape ka na. Diba? Isang sachet, may noodles ka na. Bantuan mo lang ng mainit na tubig, meron ka ng bulalo, kung anong gusto mong flavor sa noodles, matitigman mo na. Pero sa Panginoon, hindi. Iba yung paraan ng Diyos. Kaya nga kung minsan nahuhulog tayo sa mga sitwasyon na hindi naman dapat nating kasadlakan because hindi natin muna inuuna yung sumunod. Yung water was just an ordinary. Sa panahon nila, nandiyan lang yan sa tabi-tabi, sa balon, sa bukal, andyan lang yun. And remember, during that time, it's either you drink water at walang mga beverages sa panahon nila. At isang option lamang, wine. Kaya nga sa mga ganitong celebration, it's either water or wine. Pero syempre, mas mataas ang antas ng wine sa water. But water, compared to the wine, ano ka lang, basic ka lang, sabi ng mga diyan ka lamang. Pero this is my point. Yung ordinary, kayang gawin ng Diyos na extraordinary. Amen po ba? Kayang i-transform ng Panginoon yung mga karaniwan. Kaya nga sabi ko kahapon sa message sa mga ladies dito sa church, bakit ba ang Panginoon, parang ang hilig-hilig niya sa mga common, sa mga karaniwan. Kaya nga, huwag kang malungkot if you're just an average sa iyong studies, average ang iyong salary, average ang iyong buhay. Huwag kang malungkot. Kasi sa maraming pagkakataon sa Biblia, mas marami ang tinawag ng Panginoon na nandoon sa average, minsan pa nga below average. Why? To prove His power sa buhay natin. Tama po ba? Kaya huwag mong isipin na hindi ka nandoon sa top lagi. Kung ikaw ay average o below average, purihin mo pa rin ang Panginoon. Kasi malapit ang puso ng Diyos sa mga mabababa at maliliit. Dahil sa pamamagitan nila, nahahayag ang kalwalatian ng Diyos. Maybe you are just a water. Or maybe all the things that you are seeing right now ay water, unordinary.
Pero kung yan ay available para sa Panginoon, kaya niyang baguhin yan. Amen po ba? Then let's look at the wine. Okay? Tingnan natin yung wine. Sabi nung master of the banquet, sa verse 10, ang sabi niya, verse 10 po yan, hindi verse 11, Sabi ng master of the banquet, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much wine, okay, to drink. But you have saved the best till now. Yung water, naging best wine. Wow. Yung water, naging best wine. Maybe ordinary yung sitwasyon mo, pero kayang gawin niya ng Panginoon na best wine for you. What is wine anyway? Wine symbolizes celebration. Kaya nga down ang celebration, nag-worry si Mary, she showed so much concern when the wine was gone kasi ang nasa risk po noon ay yung social embarrassment at the same time, the mood ng celebration ay maglalaho. Marahil right now, wala nang joy sa puso mo. Maybe right now, wala nang festive mood sa buhay mo. Marahil right now, nakikita mo water lamang. Wala nang new excitement, wala nang fresh things sa buhay mo. Wala nang reason para magpatuloy. Sabi ko nga, ordinary, routinary ang buhay mo ngayon. Pero tingnan niyo po ito, yung wine na yon, naging best wine. Ang sabi nung master of the banquet, magpahanggang ngayon, ang binibigay mo ay best wine. Kasi sabi niya, sa customary pala nila, sa unang salto, masarap na wine. Kapag kami mga amats na, hindi na nila malalasahan niya kung yan gin bulag na. Ang importante sa kanila, by the way, this wine, hindi po siya yung wine na sinasabing walang alcohol. No. Wine po ito, nakakalasing po ito. Otherwise, hindi ito tatawaging wine. Tama po ba? Itatawag dito juice. Juice ko, Lord, sabi. Otherwise, hindi ito tatawaging wine. Nakakalasing po ito. Bakit? Part yun ng kultura nila. Kaya nga sabi ko sa inyo na isang linggo, we need to understand the Bible based doon sa mismong sitwasyon. Based doon sa mismong konteksto ng kanilang kultura. Ang sabi, isineserve mo na yung best wine. Pero sabi niya, hanggang ngayon, may mga amats na, best pa rin yung binibigay mo. Paano to nangyari? Hindi niya alam na may ginawa na ang Panginoon. This wine, what? Sustains the celebration. This wine saved the social embarrassment that may happen. This wine, what? Prove na ang Panginoong Yesus kaya niyang i-transform ang sitwasyon natin. Ngayon, ano ang kinatatakutan mo? Ano ang mga banta sa buhay mo? Ano yung mga bagay that you are running out of with right now? Maybe you're just seeing water. Maybe you're just seeing common situations. Or maybe useless na bagay. Pero alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na yan, kung ibibigay natin sa Panginoon, He can turn it into what? Best wine. Kaya nga sabi ko sa inyo noong isang linggo, ang Panginoon hindi siya saklaw ng oras ng tao. He is above the time na meron tayo doon. Sa time frame natin, God is above our time. Amen po ba? Kaya nga may power siya to compress the time. At sabi ko mga sa inyo na isang linggo, for us, human, okay, para makagawa ng best wine, una, kailangan natin ng best vine. Tama po ba?
Kung gusto mo ng best wine, hindi putyo-putyo yung vine na kukuhanin mo, kundi the best. Yun ang itatanim mo. Para makapagbunga yan, you will wait ng mga ilang taon para mag-mature yan at magbunga. Tama po ba? At para maging best yung bunga, dapat best yung way of taking care of that vine. Tututukan mo. Best yung abono, best yung pagbubungkal. Hindi ko alam paano yung best na pagbubungkal. Baka may best ng pag-harvest. Siguro ganyan. Hawak mo yung grapes. Hindi ko alam kung... Tapos, dadalhin mo yan sa best na pisaan, tapos dadalhin mo sa best refinery, kahit best yung grapes, kung poor naman yung treatment sa pisaan hanggang refinery, hindi ka magkakaroon ng best wine. Tama po ba? So, ang gusto ko makita natin na napakahaba ng panahon para makaproduce ng best wine. Pero kay Jesus Christ, in an instant, may best wine. Alam po ninyo, yung matagal mo nang ipinapanalangin, maybe this is the time. Marahil yung mga pinanghihinayangan mo na daya ng scammer, maybe yung napanghihinayangan mo na nasirang oras, panahon, na sayang, kung ibibigay mo sa Panginoon, He can compress time. At kaya niya mag-produce ang best wine sa iyo. And this is my prayer to all of us. Na every single day ng ating buhay, hindi lang natin makita yung water, kundi makita natin, alin, yung wine na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. That brings celebration, that brings glory sa ating Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po yung manalangin. Kumusta ang iyong buhay? Gusto kong maging honest ka sa harapan ng Panginoon ngayon. Is there any joy? Or something already have stolen that joy in you? Wala ka ng, alam mo yun, wala ng appetite to go on. Parang nakikita mo, wala ng reason to continue. Maybe sa relationship, maybe sa ministry. Pwedeng wala ng push kung ikaw man ay nagtatrabaho kasi kailangan na lang and there's no joy at all. There's no reason to celebrate. Nangyayari po yan kahit sa ministry na parang inuobliga mo na lamang ang sarili mo to do the ministry. There's no new things happening. Para bagang, Lord, I am running out of wine right now. Maybe that is your condition. Or maybe lahat ng inaasahan mo, nag-iipon ka, pero habang nag-iipon ka, lalong nalalagay ka sa mas malalaking gastusin na para bagang lahat ng pinaghahandaan mo nauuwi sa wala. You can also see that you are running out of wine. Mga kapatid, marahil katulad ka ni Mary, that woman, may concern eh. Concern ka sa asawa mo, concern ka sa anak mo, concern ka sa negosyo, sa trabaho, concern ka sa pag-aaral, concern ka sa provision, concern ka sa ministry. Kanino ka lumalapit? Ano ang ginagawa mo?
Minsan hindi natin alam bakit natin ginagawa ang isang bagay na ginagawa natin ngayon. Kasi we are driven by the system. We are driven by obligation. Hindi mo na nga nakikita, no, yung mga pangarap, mga panalangin mo na natutupad. Instead na ma-inspire ka to continue on, parang lalo ka nahihirapan. Mga kapatid, ang aking payo, ang aking panalangin, katulad ng ating napag-aralan, invite mo si Jesus Christ sa sitwasyon mo ngayon. And expect Him. He can turn your water into wine. He can turn your water into wine. Kasi kung wala ang Panginoon Jesucristo, lagi ka na lamang may pagluha, may panghihinayang. Kung wala ang Panginoon, lahat ng pinagpagalan mo mauwi sa kawalan. Minsan nga, sa sobrang pagmamalasakit mo sa anak mo, mula ng bata pa hanggang ngayon, you are showing concern to your son, to your daughter. Pero ngayon nakikita mo na parang, Lord, ba't ganon? Hindi naman nangyayari yung panalangin ko para sa kanya. Pwedeng sa trabaho, ganon din. Tumagal ka sa trabaho na yan. You're working so hard. Pero it seems the wine is gone already. Yan, sinasabi mo, Lord, tagal kong ipinapanalangin dito, pero ba't ganun, Lord? O pwedeng may panghihinayang ka that you invest a lot sa relationship, you invest a lot sa ministry, sa negosyo, pero everything is gone. Parang not even a single hint nagbibigay pa sa'yo ng pag-asa. Pati duwag. Because God, through His Son Jesus Christ, sa buhay mo, He can compress time. Yung matagal mo nang pinapanalangin, in an instant, right now, kaya tugunin niya ng Panginoon. Maybe this is all about your struggles in life. Why you keep on failing and falling into same sins, na parang ayaw mo na. Parang ordinaryo na ito. Why don't you just invite Jesus Christ sa iyong sitwasyon? At gawin mo yung panalangin, Lord, please turn this water into wine. Hindi yung mga ceremonial things. It's all about you. It's all about what you can do. Hindi yung religious cliche, hindi yung mga religious things. Kundi yung my personal walk with you, Lord, that really matters right now. Isang kahit sa relasyon, totoo yun eh. Ang dami mo nang ininvest para mabuo yung pamilya. Ang dami mo nang ininvest para mabuo ang inyong pagsasama. Pero Lord, ba't ganon? Why? Kasi limited tayo. Why? Kasi gusto ng Panginoon ma-involve siya sa'yo. And when these things happen, He can compress time. He can bring wine. In fact, He can turn your waters into wine. And by faith, yun yung faith eh. Hindi mo pa nakikita yung wine. Hindi pa nagkakaroon ng transformation, yung water into wine. By faith, titingnan mo ang sitwasyon, trabaho, pamilya, pangarap, as wine. You treat it as wine. Hindi lang wine, kundi best wine. Yes. Yun yung faith. Kaya nga hindi natin nakikita yung ordinaryong bagay lamang. We see our ministry, we see our church, we see our family, we see our job, our studies, we see our ambitions.
and dreams, our prayers, we see them as wine right now. And that is faith. That is faith. Mahal, you are praying for someone na magbalik loob sa Panginoon, pero habang ipinagpe-pray mo siya, layo siya ng layo, layo siya ng layo. Hindi ka parang ma-discourage. Right now, I encourage you to see that person kneeling down before the Lord, translating and transforming everything into wine. Totoo po yun. Ako man, may mga mahal ako sa buhay na ipinapanalangin na magbalik loob sa Panginoon. Pero habang ipinapanalangin, parang lalong nawawala ng direksyon ng buhay. Pero hindi ko titingnan yon. Ang titingnan ko, wine sila na babaguhin ng Panginoon right now. Marami tayong iniiyak sa Panginoon. Marami tayong kalungkutan. Maraming dahilan para tayo ma-discourage. Mga sirang relasyon. Mga sirang pangarap. Mga tubig. Parang karaniwan na lamang. Pero kung titingnan mo yan, as wine by faith, yes, God can turn it right now into wine. Kaya nga hindi para tayo ma-discourage right now. Kaya nga hindi tayo para sumuko right now. We see Jesus. That's why, kapatid, baka hindi imbitado ang Panginoong Yesus. I encourage you, Lord, sabi mo, please, come. I invite you into this situation. Sa relasyon ka sa aking asawa, sa relasyon ka sa aking anak, sa aking pag-aaral, sa aking kinabukasan, sa aking negosyo. Lord, iniimbita kita. Hindi ito tungkol sa kaligtasan mo. Ito'y tungkol kung paano ang Panginoon may involve, masasangkot sa mga nararanasan mo ngayon. Lord, ba't ganon? Habang humihingi ako, habang lumalapit ako sa iyo para sa provision, bakit parang walang provision? Involve Jesus Christ and He will provide for you. When the wine was gone, hallelujah, there's Mary. There's these servants. There's this water. That turn the event. At ang testimony ni John, the gospel writer, the first miraculous signs, first of His miraculous signs that He performed in Cana. Gusto niyo po ba maghimala ang Panginoon sa buhay mo? Gusto niyo po ba na maghimala ang Panginoon sa buhay mo? Invite Him right now. We will pray all together, mga kapatid. And this is the content of our prayer. Ano man ang sitwasyon mo, hindi ko po sa ulado, hindi ko alam ang inyong sitwasyon. But I encourage you right now, Lord, sabihin mo, Lord, I invite you. Doon mismo sa issue ng puso ko ngayon. Everybody, let's pray. Tayo lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Oh, we pray. Jesus. Hallelujah. Oh, yes, so Lord Jesus. Oh, Father, yeah, Lord Jesus. Jesus, maghimala ka po, Panginoon, sa buhay. Perform, oh God, your miracle, so God, in my life, right now. Just form this heart, ministry, family, my loved ones, oh Lord. See them, Lord, as wine, Lord, right now. Provision mo, Panginoon. Pagtatagot kayo, Panginoon. Paghahari. Oh, Lord, listen. I'm expecting, oh God, right now. Hallelujah. 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 Tayo pong lahat ay magsitayo.
Mga kapatid, let's have this assurance na kung tayo man ay lalabas sa bahay-sambahang ito later on, we have this conviction that that our Lord Jesus Christ already turned all these waters into wine. All these issues in our life maging wine. Amen po ba? Let's pray. Lord, we come to you right now. Hindi namin alam kung paano. Hindi namin alam, Panginoon, kung gaano at kailan. Pero isang alam namin, you can still perform miracles, O God, in our life. You can still compress time for us. You can still, Lord, provide best wine for all of us. You can still turn water into wine, Panginoon. No matter how difficult, no matter, Lord, kung gaano ito ay ka-imposible, Panginoon, isang alam namin, kaya mo itong gawin sa bawat sa amin. We'll just be like Mary. Yes, we have concerns. Pero lalapit kami sa iyo dahil ikaw yung tama na dapat naming lapitan. We will just be like servants, O Lord. Hindi man namin alam, but we will just obey. Yes, Lord. Because through obedience, Lord, makikita namin yung resulta ng gawa mo sa aming buhay. Oh, Father, we thank you, Lord. Lord, marami po kaming kailangan. Marami po kaming panalangin. Lord, you heard the prayers of my brethren right here, right now, Lord. Yes. Panginoon, kumilos ka po. And by faith, Lord, we have this conviction that you turned already, O God, all these waters in our life into wine. Ama, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. O Diyos, pag-ibig mo'y ganap. Yes, Lord, O God. Biyaya mo'y hindi magwawakas. Patnubay mo'y kalakas ang wagas. Kagalakay hindi kukupas. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na walang pag-asa, nakamtan ng kabutihan mo. Pasasalamat namin buong puso. Pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin na buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, O Diyos, pag-ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan.
dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapatayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo Yes, Lord. tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Yes, Lord. We thank you, Father God. Totoo po na napakabuti mo sa amin. Amen. Sabi nga po, Panginoon, sa Romans chapter 8, Lord, kung hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na how much more, Lord, mga bagay na mayroon kami. Mga pangangailangan na mayroon kami dito sa mundo, Panginoon. Lord, thank you for such assurance. Lord, may mga unanswered prayers, may mga broken relationships, may mga pangarap na parang napakalayong matupad para sa amin. But Lord, we know kahit sa difficult situation and imposibleng bagay, kaya mong baguhin ito, Panginoon. You can even turn our mourning, our sadness into joyful situation and celebration. Lord, you can turn our mourning into celebration. Kaya Lord, salamat po. Ito yung pag-asa na meron kami. Because our Lord Jesus Christ, hindi po siya tumigil sa paggawa ng himala. Kaya Lord, we're excited to hear, O God, testimonies of answered prayers, mga fulfilled na dreams, mga accomplished and mga success stories, O Lord. Ama, salamat po. And this all because you love us. And this because, O Lord, ito inilaan mo na sa amin. Ama, salamat po sa inyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Bawo muna po ang lahat. Purihin natin ang Panginoon.